mga Rocky Mountains yan, napapaikutan ang Alberta ng Rocky Mountains. Alam nyo ba na ang Rocky Mountains na yan ay abot hanggang Montana, USA? Ganyang kaganda. Nasa malapit na tayo sa ating destinasyon. Ang ganda. Yan ang tinatawag nilang mga Rocky Mountains ng Alberta, Canada. Ayan. Kita nyo, ang galing, ang ganda. Summer na summer dito, mainit ang panahon. Pero dahil mataas yung mga Rocky Mountains na to, yung mga snow nila sa taas ay hindi natutunaw all year round. Hindi natutunaw yung mga snow nila sa pinakatuktok, yung mga yelo nila. Ayan. Punta tayo sa side ng sasakyan. Ayan, ang ganda, no? Tuloy-tuloy lang yan, sa Montana, USA. Ganyan kahaba yung mga Rocky Mountains na yan. At yan ay ang isa sa pinakasikat na tourist spot ng Alberta, Canada. Pinagkakakitaan nito ng probinsya ng Alberta dahil sa mga walang tigil na dating ng turista, mapa summer or mapa winter, hindi natigil ang mga turista rito sa pagpunta. Kasi pag naman winter, sikat naman ito sa mga nag-i-skiing, no ate? Yung mga mahilig mag-skiing sa snow o yung mga mag-mountain climbing tuwing malamig na panahon. Ayan, ito yung pinupuntahan nila. Barkada ng Pilipinas. Papalapit na tayo sa napakagandang view at lugar dito sa Calgary, Alberta. Ay, actually wala na pala tayo sa Calgary, Alberta. Papunta na pala tayo ng Banff. Alam niyo ba kung bakit tinatawag itong mga Rocky Mountains? Kasi yung mga mountains na yan ay talagang halos 100% purong mga bato o marble. Usually ang made up ng mga mountains na yan. Halos purong bato talaga sila. Stone, hard stone at saka minsan marble. Kaya nga kung napapansin ninyo, halos walang tumutubo. Kung napapansin nyo itong mga Rocky Mountains na yan,
halos walang mga punong tumutubo. Kung merong mga punong tumutubo, maliliit lang na puno, mga pine tree lang. Tapos hindi sila gaano nagtatribe. Maliliit lang or minsan namamatay din kaagad. At yung iba naman talagang totaling walang puno kasi nga purong bato sila. Kaya sila tinatawag na Rocky Mountains. Kagaya niyan, yan may mga pine tree yan ng mga punong ano yan, medyo may mayabong na puno, pero yung mga katabi niya halos walang mga puno yung dulo, lalong-lalo yung mas mataas na mga mountain, yung mas matataas na mountain halos halos walang tumutubo. Tapos itong mga Rocky Mountains na to ay very very famous sila around the world. Iba-ibang mga turistang pumupunta rito. May mga Japanese, Chinese, Koreano, mga taga-Europe, pero marami dito usually pumupunta rin dito mga taga-USA. Nung isang beses nga nagpunta kami rito, maniwala ba kayo na ang dala nilang sasakyan ay galing pa ng New York, US. Ibig sabihin, yung mga tourist na yon, nag-long drive sila mula New York, USA, papunta dito sa Alberta. Very, very famous ang mga Rocky Mountain na ito, kaya dinadayo ng mga turista. Minsan, maraming activities ang magagawa dito. Minsan, nag-aano sila, mountain climbing, yung mga mahilig sa adventure, yan, tuwing summer. Kahit naman tuwing winter, yung mga mahilig umakyat ng winter, yung mga mahilig umakyat ng mga bundok, during winter, dito rin sila nagpupunta. At saka yung mga mahilig mag-skiing. Very famous ito. At alam nyo ba kung ano pa ang maganda sa probinsya ng Alberta na to? Na bump, no? Itong bump na to, itong area ng bump na to ng Alberta, Canada ay very famous din siya kasi mala Eden ang paraiso na ito. Parang talaga siyang Garden of Eve ang ano niya, ang ganda niya. Yung mga lake niya, yung mga tubig niya ay kulay asul, malinaw na asul. Very clear na asul ang kulay ng mga tubig niya, mga ilog at mga lake. Sa province namin hindi ganoon ang kulay ng mga tubig sa mga ilog or lake. Pero dito, very clear. Clear blue ang kulay ng mga tubig dito. Alam nyo ba na ang mga Rocky Mountains na yan ay made up of granite, marmol, at mga solid na bato. Yan, kita nyo, di ba? Kaya nga walang tumutubong mga halaman at puno eh. Kung may tumubo man, konti lang or maliliit. At yung pinakatuktok naman ng pinakamatataas na Rocky Mountain, halos wala nang tumutubo. At minsan, kahit may tumutubo, madali din sila mamatay pag nagkaroon ng matinding tag-init. Yung sunod-sunod na mainit na panahon, namamatay din sila. Minsan nga, kahit yung mga Rocky Mountains, nagkakaroon pa rin ng wildfire dito sa Canada dahil nga natutuyo yung mga halaman o yung mga puno at ito yung pinagmumulan ng sunog. Kasi nga, hindi sila makasurvive ng husto dahil nga ang mga bundok na ito ay made siya sa mga purong bato.
isda dahil sa sobrang laki at dami ng mga lake nito. Pero ang Alberta wala siyang gaanong lake. Meron man siyang lake, maliliit lang yung mga lake niya. Pero marami siyang mga ilog dahil nga sa sibol ng mga tubig na nagmumula sa mga mountain nito. Meron siyang mga maliliit na ilog na crystal clear. Kumbaga malinaw na malinaw at kulay blue ang mga sibol ng tubig na nagmumula sa mga bundok nito papunta sa mga ilog nito. So yung Alberta ay isa sa mga probinsyang isa sa pinakamagandang probinsya ng Canada, ang Alberta. Hindi ko na nga masabi kung alin ang mas maganda, kung ang Alberta or ang British Columbia, kasi ang dalawang probinsyang ito ay magkatabi lamang at halos pareho sila ng future, kasi ang British Columbia ay mayroon din siyang mga Rocky Mountains. So itong mga Rocky Mountains ng Alberta ay tuloy-tuloy lang yan hanggang Montana, USA at British Columbia, Canada. So nakarating kami dati sa British Columbia, 4 na oras lang hindi namin nasagad, or hindi man lang kami nangalahati dahil nga masyado nang mahaba yung biyahe. Pero hindi ko masasabi kung alin ang mas maganda, kung ang British Columbia or ang Alberta. Pero para sa akin, sa sarili kong opinion so far, ang pinakamagandang probinsya ng Canada na napuntahan ko na ay ang Alberta so far. Kasi hindi pa naman talaga ako nakakalibot sa BC. Pero kumpara sa Ontario, para sa akin mas maganda ang Alberta, Canada. Talagang para siyang paraiso sa ganda. Pag itang Lake Louise, Diana, pinakamalinis siyang kahit na lake. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyong mga puno nila na medyo na maliit at natutuyo, kasi nga mababaw lang ang tubo nila dahil ang lupang pinagtutubuan ng mga halamang ito ay halos bato. Mayroong mang lupa, konti lamang. Kaya nga ang buhay nila ay masyadong marupok or madaling mamatay kapag nagkaroon ng tag-init dahil mababaw lang ang tubo ng mga puno dito. Yung mga ugat nila, masyadong mababaw ang tubo dahil kakaunti lang ang lupa. Halos bato.